John Riel Casimero, problemado raw sa kanyang US visa sa ngayon. Kaya kung makuha man ng big boss sa Saudi Arabia na si Turki Al-Sheikh bilang isa sa mga undercards na Canelo Alvarez at ni Terence Crawford ay problemado pa rin dahil hindi makalaban dahil ang visa ay na-revoke na. Totoo nga ba ito? At paano nangyari ang lahat ng mga ito mga kakwento? Nonito Donaire Jr., bistado ang ginawa ng kalaban na si Andres Campos. Donaire, dadayain sana sa gloves, mabuti na lang, bistado. Mapagpalang araw sa inyo mga kwento at maligayang pagbabalik. Ito po galing mga kwento ang balitang ibabahagi ko sa inyo. Kaya tara, kwentuhan na. Kung isa ka sa mga updated sa kaganapan patungkol sa US visa issue ni Casimero, ay sigurado naman ay may ideya na kayo na may nagsabing na-revoke na nga ang visa ni Casimero. Ano nga bang ibig sabihin kapag na-revoke na ang visa mga kwento? Well, batay sa nakalap natin sa internet ay ganito ang paliwanag dyan. Ang ibig sabihin na na-revoke ang US visa ay binawi na o kinansila na ng US government ang visa ng iyong visa. Kahit pa ito ay may valid pa na petsa sa passport mo, ibig sabihin hindi ka na pinapayagang pumasok o manatili sa Estados Unidos gamit ang visa na iyon. Ano nga bang ibig sabihin ng revoked visa? Revoked, hindi na valid ang visa mo kahit hindi pa ito expired. Maaari kang ma-deny sa US immigration o ma-offload sa airport kung gagamitin mo ito. Ibig sabihin, tinanggal ng US Embassy, Consulate o Department of State ang iyong karapatang pumasok sa US gamit ang visa na yan. Narito naman ang mga karaniwang dahilan ng revocation. Una, overstay. Lumampas ka sa authorized stay mo sa US. Paglabag sa visa conditions tulad ng pagtatrabaho gamit ang tourist visa. Kriminal na kaso kahit pa sa ibang bansa pa yan, halimbawa sa Pilipinas. Maling impormasyon sa visa application o interview. Security or fraud concerns. Employer withdrawal para sa work visa holders. At ang panghuli ay violation of immigration rules tulad ng human trafficking, fake marriage at iba pa. Pero ano nga ba ang epekto nito? Una, hindi ka makakapasok sa US gamit ang visa na iyon. Pangalawa, maaring maban ka temporarily o permanently sa pag-apply ng panibagong visa. Pangatlo, kung nasa US ka pa nang ma-revoke ang visa, pwede kang mapasa ilalim sa removal proceedings o deportation. Pero ano nga ba ang pwede mong gawin mga kwento? Una, alamin ang dahilan ng revocation. Minsan ay may sulat o notice. Pangalawa, huwag munang bumiyahe papuntang US. Pangatlo, kumonsulta ng immigration lawyer, lalo na kung may kasong legal o nais mong mag-apila. Pangapat, mag-apply muli sa panibagong visa kapag handa na ang mga bagong requirements. At panglima mga kwento, higit sa lahat ay maganda ka ng malaking halaga ng pera na estimated 2 million pesos pataas o depende yan kung gaano kahaba ang proseso na gagawin para mag-apply ka ng bagong visa. Batay sa mga dahilan na na-revoke ang US visa, ipasok doon si Casimero sa problema ang may kasong kinaharap sa Pilipinas na alleged acts of lasciviousness sa isang minor de edad raw. Ibinalita mismo ito ni Sir Kinito Hinson ng impormasyon na ito. At yun na nga, ang kaso ay na-file sa Taguig. Kaya dahil sa isyong ito, itong si Tom Brown na konektado sa Al Haymans Premier Boxing Champions na siya yung nag-file ng petition kay Casimero para sa non-immigrant working visa with US Citizenship and Immigration Services na na-file noong October 2, 2019 na napruba naman ito noong January 13, 2020. Pero umaksyon agad itong si Brown na nalaman niya ang issue ni Casimero kaya gusto niya na mangyari kaagad ang automatic revocation. Pero sa panahong ibinalita ito ni Sir Hinson mga kwento na wala pang resulta kung na-revoke na talaga ang visa ni Casimero. Pero alam naman natin na sa panahon iyon si Casimero ay pumunta sa Mexico, sa England at hindi na nananatili sa Amerika. Pero kung sakaling ma-approve ang nasabing revocation ay ma-report itong si Casimero. Sa revocation ng visa ni Casimero na issue, bali ang employer ni Casimero ang nag-revoke ng kanyang visa sa kadahilanan na may kaso itong si Casimero na harapin kontra sa isang minor de edad raw. Pero kalaunan ay umatras ang minor de edad dahil hindi naman pala minor de edad ito at napagpasyang i-atras na ang kaso. Kaya mga kwento, ang kaso ay na-dismiss na. Pero sa kasamang palad mga kwento ay nakagawa na ito ng ingay at naibalita na sa buong mundo. Kaya naging dahilan ni Brown na automatic revocation ng US visa ni Casimero. Pero kung kakalapagin mo ang internet sa ngayon ay wala kang balitang masasagap na na-revoke na talaga ang US visa ni Casimero. Pero sasabihin na lang natin na na-revoke na nga ang visa ni Casimero. Pero kung trip talaga ni Turki Al-Sheikh ang big boss ng Saudi na kunin itong si Casimero, ang pinoproblema ng pera ng ilan at kung paano ang proseso ay si Al-Sheikh na ang bahala dyan.
huwag yun ang problemahin yan. Yan ay kung gusto talaga ni Al-Sheikh na kunin itong si Casimero, lalong-lalo na nang ayaw lang ni Al-Sheikh ay ang labang naghabulan na parang sina Tom and Jerry. Kaya rest assured na hindi ganito si Casimero na tumatakbo-takbo. Kaya nga ang post ng Quadruwala Assets My Boy ay sana makuha itong si Casimero ni Boss Al-Sheikh. Ikaw kakwento, gusto mo rin bang maging kasali si Casimero sa undercards ni na Crawford at ni Canelo? Mga kakwento, pagkatapos ng weigh-in ni Donaire at ni Andres Campos ay musbong ang problema dahil ni-required ang dalawa na mag-present ng dalawang bagong gloves na pagpipilian. Ang ginawa ni Campos ay nagpakita sila ng dalawang fresh sets kung titingnan, pero kung kikilatisin ay gamit na pala ang gloves na ito at hindi na bago. Kaya ang event promoter ay nagbigay ng gloves ng bago kay Campos, pero ang team ni Campos ay hindi pumayag. May nagsuggest naman ng dalawang pair ng gloves ni Donaire. Ang hindi napili ni Donaire ay yun na saan ang gagamitin ni Campos, pero sa oras na ginawa ko ang video nito mga kwento ay naghanap pa rin sila ng remedy kung paano resolbahin ang problema ito. Pero sana ang dalawang kampo ay magkasundo na para syempre ang laban ay matutuloy na yan. Kaya good luck Champ Nonito sa laban mo. Kakwento, sa Pinas, June 15 sa araw ng linggo ang laban ni Champ Nonito. Kaya huwag kalimutang suportahan ang ating pambato. Okay na. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo tatapos mga kwento, syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong Bon Bonnie, kay kakwentong Macula Arts Mondego, kay kakwentong Efren Rindon, at kakwentong nanonood ngayon, shoutout sa'yo dyan. Bueno, ganito na po muna ang ating kwentuhan at abangan nyo na po ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.